Thursday today, kaya syempre, hindi kompleto ang Thursday pag wala si Nina. Oo nga, Nina. Siyempre. Ganda-ganda naman ang color mo ngayon. Ay, pareho kami ni Rina. Pink. Okay. Yun. Good morning, Kuya. Good morning sa ating mga kasambahay. At ang topic natin today is... Ano nga ba, Ayan. Talia? Paano nakakatulong ang paaralan para makabuo ng network na kailangan sa negosyo? Yan. Paano nga ba, Nina? Paano nga ba, no? Ninang, kailangan ba Explain mo mag-aral muna, ka? para maliwanagan yung ating kasambahay. Ano yung network? Okay. Yung network, kung kailangan natin ang Contractions. puhunan sa negosyo, last time, di ba? Yes. Ang diniscuss natin ay ang puhunan, yung edukasyon. Ang isa ring magandang puhunan sa negosyo ay yung network Connections. natin. Yung network, yun yung tinatawag ng mga connection, o yung contacts, o yung mga kakilala natin. Kasi syempre, di ba, if we do business, kailangan natin ng mga tao na yung makakatulong sa atin. Or, kunyari, meron tayong kadil, may bibilhin tayo, or meron tayong mga iba pang kailangang hanapin. Kung may marami tayong kakilala, then siguradong mas madali ang makipag-deal at makipag-transaksyon. At kahit hindi naman sa negosyo, sa lahat ng bagay, kailangan natin ang network. So, kailangan ba, Ninang, nag-aral ka sa isang magandang eskwelahan para magkaroon ka ng magandang network? Kunyari sa Ateneo, sa Lasal, sa AIM, mga ganong schools ba kailangan? Magandang point yan, Rina. Alam mo, Doc Joseph, ko kasi nakikita ko dyan eh. Okay. Magandang point yon. Napag-usapan na natin na yung mga schools na magaganda, doon tayo makakakilala ng mga kaibigan natin na balang araw makikita rin natin doon sa trabaho or kahit na sa negosyo. So, yun nga yung sinabi ko na yung mga schools na magaganda, for example nga yung UP, Ateneo, Lasal, UST at Fatima, talagang doon. Kasi normally, yung mga schools na yan, nandun yung mga magagaling. So kung magagaling, ang expectation mo, even sa gobyerno, makikita mo sa Senado, matataas yung position, even sa negosyo. So syempre, pag kilala mo sila, ang tendency, kukunin ka nila kasi pinagkakatiwalaan ka na nila. So, magandang magandang paraan para makakuha ka ng network na maganda, pumasok ka sa magandang school. Pero hindi nagtatapos doon. Yung pong ating pagkakaroon ng magagandang network at connection ay nandun po sa ating pakikisama sa tao. Kung maganda tayong makisama dun sa mga tao at nakita rin yung ating integridad bilang tao na mapagkakatiwalaan tayo, and then magkakaroon tayo ng maraming magagandang network. Nina, may question ako. Kasi lagi ko itong naririnig sa pag-a-apply na trabaho, sa yun din, sa pakikisalamuha. Sabi nila, it's not what you know, but it is who you know. So, naniniwala ka ba doon? In a way, oo, naniniwala ako. Pero yan, dun lang sa simula, sa introduction. Kasi syempre, magkakaroon ka ng opportunities kung may kakilala ka. But then, nasa sayo na rin yun eh. Kasi kung hindi ka naman magaling, kahit may kakilala ka, then wala rin mangyayari. Tama nga yung sinasabi nila, Ninang, di ba, na the more seasoned you are sa iyong career, the less na yung tinitingnan nila kung sino yung mga kakilala mo. Tsaka sasabihin ko lang, no, hindi po ang ibig sabihin nito na may network tayo, ay yung bang kahit wala tayong kaalaman, kahit wala tayong kakayahan, Kakabit ka. kakabit ka doon at yung mga rekomendasyon sa mga... Name dropping. Oo, I name really dropping, hate that. rekomendasyon sa gobyerno, yung parang humihingi ng marami dyan. When I was references. Staff of a senator, 500 letters a day ang natatanggap ko para sagutin, para nang hihingi sila ng mga recommendation at saka endorsement. Hindi naman maganda yon kasi kung magaling kang tao, hindi mo kailangan ng recommendation at endorsement na ganon. Iba po yun eh. I have to tell you na magkaiba yung inire-recommenda ka, humihingi ka na recommendation kaysa doon sa talagang kilala ka. So, itong pinag-uusapan natin na networks na to, yung talagang dapat kilala ka at kaya ka inire-recommenda or kaya ka kinukuha o kaya nakikipagnegosyo sa'yo, nakikipag-deal sa'yo sa kahit anong transaksyon ay dahil pinagtitiwalaan ka. So, ano ang importance? Balik tayo dun sa topic ng mga schools, no? Dun sa mga schools natin dinidevelop yung sarili natin. Bata pa lang tayo, doon tayo nakikilala. At
At importante yung pakikisama natin at yung mga makikilala nating tao kapag bata pa tayo. So, kasi iba yung pinagsamahan pag wala ka pang pangalan, hindi ka pa sikat, pero nakilala ka na ng tao. Nandoon yung mas stronger na bond at nandoon ang trust ng tao. Kaya, di ba, for example, nakita nyo, kung kunyari naging presidente ka ng Pilipinas, sino kukunin mo? Between somebody na naging kaklase mo at kakilala mo at doon sa isa pa, siyempre kung equal yung qualifications, minsan nga kahit hindi ganun ka-equal, pero importante yung trust. So, ang pinag-uusapan natin ditong networking ay yung pagbuo mo ng mga relationship sa mga tao, na magandang relationship, at napapakita mo doon na trustworthy ka, na may integridad ka. Hindi po ito yung kakilala ko si Senator ganyan, tapos hihingi ka na recommendation, tapos mapapasok ka. Hindi ho yun ang ibig nating sabihin. So, ibig sabihin, know the people na kailangan mong makasalamuha. At sinasabi natin na yung magagandang school, makakasalamuha ka na magaganda, pero hindi po rin yan totoo sa lahat ng pagkakataon. O Ninang, Marami ring mga schools, at kahit nasaan tayo, basta maganda yung pakikisama natin, kahit sinong tao, kahit mababa ang posisyon, ay makakakuha tayo ng koneksyon na maganda na makakatulong sa atin balang araw. Kasi hindi natin alam yung mga ibang tao, kala natin dito lang nag-aral o mababa lang ang posisyon, pero kailangan din nating pakisamahan kasi lahat po ng tao ay network sa buhay natin na kailangan nating pakisamahan. May question na ako, Ninang. Kasi malapit na itong K-12 program. Tingin niyo ba magkakaroon pa rin ng networks itong, kasi di ba ang K-12 meron ditong basic parang college schooling, meron may college sila. So, tingin mo ba makakuha pa rin ito ng mga network? Kasi ito, pwede na sila ulit magtrabaho agad, di ba? After K-12. Ito naman, yung network na binubuo, yung sa question ni Talia, no? Ito yung network na binubuo po ng Department of Education para magkaroon ka ng trabaho. Ang example niyan ay, for example, nasa Palawan. Nagtayo sila doon ng parang hotel, yung hotel and restaurant course, no? So, ang ginagawa po ng gobyerno natin, nakikipag-usap doon sa mga negosyante doon sa mga may hotel para makapag-apprentice at eventually makuha yung mga bata. May mga example din na ganyan, hindi lang sa DepEd. Yung, for example, yung sa Dual Tech. Yung Dual Tech, sila yung, meron silang network na 150 corporation. Yung 150 corporation yon, for example, yung Toyota, yung mga graduates nila ng BOCTEC, diretso na ipapasok nila ng trabaho. Pero ibang klaseng networking yon. Ang isang networking na kailangan natin ay yung sarili nating pakikisama na binubuo natin bilang tao. Ngayon, ano yung sinasabi mo na tungkol sa K-12? Kasi ganito yan. Kung ang gusto mong karera ay mag-chef or gusto mo BOCTEC, therefore, dahil dito, yung mga magiging kaklase mo ay pupunta rin doon sa industriyang gusto mong pinuntahan at yun din ang magiging network mo. Hindi ka pareho nung kung kunyari, sa high school pa lang, ay iba't iba yung mga kurso. Yung iba mag-academic, yung iba magbo-BOCTEC. Kung iba-iba yun, hindi mo makikita yung iba dito, mas magkakasama malawak sila. So, mas talawak yung network mo sa isang field o doon sa isang kurso. So, kunyari, chef, magkakaroon ka na kaagad ng network ng mga klase mo, high school pa lang, kung mag-chef ka. Yun. Pero technically speaking, with all the things that you've mentioned, Ninang, para dun sa mga estudyante, mga tao na they were not given a chance to go to a prominent school, ano yung dapat nilang gawin? Aside from dun sa mga sinabi mo na kailangan makisama, technically speaking, ano yung dapat nilang i-push na gawin nila para makapasok sila dun sa network, na magandang network na sinasabi mo makakatulong para sila ay maging successful? Kailangan nilang tingnan kung ano-ano yung mga iba't ibang organizations. For example, sa business ka, sa Phoenix, Management Association of the Philippines, iba pang mga organisasyon na related dun sa gusto mong puntahan. Pero ang unang-una sa lahat dyan, kailangan pagbutihin natin yung sarili natin sa kahit anong ginagawa natin. Kasi pag magaling tayo, automatic lahat ng mga tao pupunta sa atin Sa atin sila magtatanong, sa atin sila magpapagawa ng negosyo, makikipag-deal, kung magaling tayo. Yes. At kailangan, meron tayong branding dun sa sarili natin. Meron tayong ibang nalalaman na hindi alam ng iba. Parang you have to be different to make a difference. At pag ganon, makikilala ka. And may
May I just add, mabilis lang. Extracurriculars, Ninang, di ba? Kasi Yes. hindi lang dapat ACADS. Dahil kaya nga extracurriculars, tinitingnan din. And it's really important kapag nasa college ka. Kasi bukod sa experience, marami ka talaga makikilala doon. Tama yun, Monica. Kasi ang isang tinitingnan ng isang employer, hindi na lang yung grades, hindi na lang yung academic. Tinitingnan din kung meron kang mga extracurricular activities, kung leader ka. Kasi yung leadership mo at saka yung social skills mo ay nahahasa dito sa mga iba't ibang extracurricular activities o iba-ibang organisasyon sa Na bawat sinasalihan. school. Oo. So yun pa pala ang isang napakagandang source ng network sa mga school, yung mga extracurricular activities. Yan. Final words, Ninang, sa mga... Ang masasabi ko lang sa bawat isa sa atin, ang importante, unang-una, ay pagbutihin po natin yung sarili natin. At pag magaling tayo, ay talagang kahit saan tayo nanggaling, kahit sa anong school, kahit nasaan tayo, ay magkakaroon tayo ng maraming na i-share sa mga tao at yung kailangan hindi tayo maging madamot. Kailangan maging generous tayo, hindi lang sa pera, kundi dun sa mga kaalaman. Dahil habang nag-share tayo ng mga kaalaman, bumabalik sa atin at dumadami rin yung network natin. At bukod doon sa pakikisama, yun po ang pinaka-importante. Mag-share tayo ng mga kaalaman natin sa kahit na sino na nangangailangan sa atin. Yan. Maraming salamat sa iyo, Ninang, ating financial advisor every Thursday.